buhay po sa inyong lahat. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano po gumawa nitong design. Ito po ay raised bed gardening and also aesthetic design. Ito po ay A-frame. Ang design. So, ngayon po, papakita ko na sa inyo kung paano siya gawin. Let's go! At ito po, magsukat na po muna ako. Bale, yung ginamit ko pong pangsukat ay ang rate. Ito po, rate. Ang sukat po nito ay 120 cm. Lampas po itong 1 metro. So, ito na lang po kasi mas madali. Saka straight talaga to. So, unahin ko po muna dito. So, yan, dyan. Hanggang dito. Natin ang sign. Yan. Tapos dito. Ito natin ang sign dito. Dito ulit. Bila. Hanggang dito. 1.2 meters po ang gagawin raised bed garden. Raised bed garden. So, adjust ko lang ito pang ayan po. Mabox lang po yan. Mamaya aesthetic na yan. After po natin mag-layout, maglalagay na po tayo dito ng mga poste na maliliit para po ito malagyan natin ng harang yung gagawin natin raised bed. So ito yung layout natin. Yan ang straight nya. Dito tayo maglalagay. Then, medyo may distansya ng konti. Yan. Malambot lang po ang lupa na to. Pwede natin kamayin lang. Kapag matigas po, gamit tayo ng martilyo para po pagbaon madali po, hindi po tayo mahihirapan. Ayan. Medyo distance ko lang, ko lang po ng konti na distance. Ayusin natin. After po maglagay niyan, maglalagay na po ko ng mga harang. So, ang ginamit ko pong pangharang ay ang mga sanga po ng bamboo. Kasi ito po yung available sa akin na materials. Pwede naman po tayong gumamit ng hollow blocks or wood o kaya coco lumber po para po pangharang, pang box, para po mas madali. So sa akin po yung available lang po dito sa farm yung gagamitin ko. Yan, ito po bamboo. Lagay po sa kanya, parang lang, nilis lang. Yan, ganyan lang. Parang naglalaro ka lang po nito. Ayan. Ito po. Parang po naglalaro lang. Ayan, ito. Tapos ito po dito sa dito. At kung pangharang, ganito po yung ginagamit ko. Ang proseso pong ito ay medyo matagal-tagal din pero worth it naman kapag natapos. So, ito po. So di ko lang po ito masyadong tataasan. Yan. Kasi pag medyo mataas. Ito lang. Sakto lang po na mataas. Okay. Yan. Okay. Medyo na kasi ito tuyo na. Tuyo na. So ayun.
ganito lang po kataas, pwede na to. Pwede na yun. Ganito po kataas. So ngayon po, bago po tayo maglagay na ganito dito sa ating dito sa ating raised bed, lalagyan po muna natin ng trellis. Kung maglalagay po tayo ng trellis, lagyan na po muna natin before po tayo maglagay ng mga weeds or yung mga materials po natin gagamitin, weeds or mga tuyong dahon, lagyan po muna natin ng trellis. Lagyan na yung trellis. Kung hindi po, okay lang po tayo. Atong na po natin. Aesthetic po itong design na to. So, mamaya, kita nyo. Kita nyo naman. Ganda. Napaganda yung aesthetic ang design. Medyo may copyright lang po tayo, pero in-upgrade po natin yung design. Ganyan lang po kadali maglagay ng trellis sa ganung design. Pagkatapos po nating maglagay ng trellis, maglalagay na po tayo ng ng mga dahon. Yan po.
And after po natin malagyan ng trellis, ayan, may trellis na. Ang ganda oh. Trellis, tapos yung weeds, and also the plant box. Kailangan natin ng lagyan niya ng compost. So, yan yung compost natin. Yan. Lalagyan natin dyan sa gilid. Paikot po yan. So, yan. Lalagyan ko na po yan. Ito pala yung lalagyan dito. Pwede po tayo dito mag-multi-crafting. Sinasabi. Pwede po tayo na maglaki yung tatanim ko ng tatanim ng sitaw. So, bali habang nagantay ako maglaki yung sitaw, tataniman ko ng lettuce. Habang naglalaki yun, nagantay, maglaki yung sitaw. Gapang siya, meron dito sa baba. Ganyan ang purpose. Ganyan lang po, palikot lang siya, tapos papalimahan niya lang yan. Yan. Okay. At eto na po yung itsura niya. Ang gandang tignan. Yan, from scrap materials po. Ng mga sanga ng bamboo. Mga weeds or damo sa ating taniman ay nagagamit na po natin ngayon. So ito po, tignan nyo naman. Ang technology pong ito ay composting while planting. Kasi yan, yung weeds po na yan, yung nilagay natin habang nagtatanim tayo dito ay nag-aantay po tayo para ma-decompose po yung mga weeds na nilagay natin dyan kanina. Tapos yan, design na rin po yan, aesthetic design. So ayan po oh. Dito tayo sa medyo malayo. Ayan. Aesthetic po yung design niya. Lalong-lalo na po kapag may tanim na yan, maganda po yan tignan. Tapos, ito pong gilid talaga is may compost po talaga yan. Diyan po tayo magtatanim. Habang po nag-aantay tayo na tumubo po yung sitaw at lumaki, and also gumapang siya dyan sa ating trellis na yan, magtatanim tayo dito ng lettuce. Yan, lettuce or pichay. Pwede po natin itanim dyan sa yan, sa kada gilid na yan. Sa may lupa na yan. Kaya wala pong space na masasayang dyan. Lahat po yan mapapakinabangan po natin. Yan po ang kahalagahan ng edible landscaping. Maraming salamat po sa inyong lahat.